Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa OFWs. Kasama ito sa kanyang pahayag sa kanyang podcast interview with Kato Nying. So, naaawa ang Pangulong Marcos sa mga OFWs, gusto niyang pagsilbihan. So kayong mga OFWs, para sa inyo ito. Pakinggan ninyo ang ating Pangulo. Naniniwala ba kayo sa kanyang sinseridad na naawa sa inyo at gusto niyang mapabuti ang inyong kalagayan? Ito, pakinggan natin. Airport. Inaayos na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. Walang problema. Yung OFW, kung ano-ano hinihingi. Kawawa naman yung RF code, may ID, may clearance, na kung ano-ano bago sila makalabas. Patakbo sa airport. Inaayos na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. Walang problema. Yung OFW, kung ano-ano hinihingi. Kawawa naman yung RF code, may ID, may clearance, na kung ano-ano bago sila makalabas. Patakbo sa airport. So, kawawa daw kayo kung ano-ano daw ang hinihingi sa inyo sa airport. So, gusto niyang pabilisin siguro ang pag-alis ninyo. Gusto niyang mapabuti ang inyong kalagayan. Nabanggit niya mga dayuhan, mabilis daw. Pagdating sa OFWs, kawawa. Ang tanong ko dyan is, 3 years na siyang presidente. Mag 3 years na ngayon June. Kung kawawa ang OFWs, bakit wala siyang ginawa? Parang ngayon pa lang niya aasikasuhin niya. Anong tingin nyo? Lalo na ngayon, na bumabalik na naman, daming nagre-reklamo sa tanimbala. Ang daming nangyayari sa airport May tanimbala, may ano pa yun, punit passport. Basta. So, hindi katulad nung kay Tatay Digong, di ba, tanimbala, nagsimula ng panahon ni Aquino administration. Pag upo ng ating Tatay Digong, isang salita lang. Sige, tuloy nyo yan. Papakain ko sa inyong bala. Anong nangyari? Di ba tumahimik? Halos wala nang mga reklamo sa airport nung kapanahonan ni Tatay Digong dahil alam nila, iba ang ating Tatay Digong. Pag upo ng administrasyong ito, nagsimula na. Diba? May mga nawawalang mga pera, kagamitan, may surot, may daga. Tapos, palagi na lang adjudged as the worst airport in the world. 3 years na po sila. So, magbasa muna tayo sa mga comments. So, kayo, mag-comment kayo, mga kapatiran nating OFWs. Iparinig ko pa, sincero ba siya na talaga niyang gusto niya kayong tulungan? Yes na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. Walang problema. Yung OFW, kung ano-ano hinihingi. Kawawa naman yung RF code, may ID, may clearance, na kung ano-ano bago sila makalabas. Patakbo sa airport. Inaayos na lang namin. So sana magkaroon ng talagang pagbabago sa pag-treat sa mga OFWs dahil kayo nga ang tunay na bayani, yung bagong bayani. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Rina Rosales, Ginoo ko, weak. Mahina, weak. Di matawag na presidente, mga project ni Tatay Digong na simulan, giangkon niya. Nikita Obe, malapit na kasi ang 2028 kaya bigla na namang bumait. Ito, Eileen Bandong, you don't sound sincere na. Ito ang problema. Magsalita ang Pangulo, maganda ang sinasabi, kaya lang ang tanong, marami pa bang tao na naniniwala sa kanya sinasabi? Kasi, yun nga, yung trust, approval rating niya napakababa. 25% pa lang.
So ito, nag-comment, you don't sound sincere. Kagaya yung sinabi niya nga, gusto ko ng reconciliation with the Duterte. Sincero ba siya? Ang gandang pakinggan na ayoko na ng gulo, ayoko na, marami na akong kaaway. Gusto ko ng kaibigan. Kalimutan na natin yung eleksyon. Magtulungan na tayo. Sincero ba siya? O para lang sa politika? Joey Baste, talamak ang kalukuhan sa Pilipinas. Yun ang dulot ng administrasyon mo. Noe Punghon, wala talagang kakari-karisma itong presidenteng ito. Well, siguro, yung mga loyalists, makarisma siya. Kaya lang, yung mga Duterte, hindi mo masisi. Kasi nga, bakit mga Duterte supporters ngayon, iba na ang pagtingin sa Pangulo? Kung mayroong malaking rason, yung ginawa nila kay BP Sara, in-impeach nila, tapos kinidnap, inaresto pa, dinala sa ICC si Tatay Digong. Kaya, hindi mo masisisi ang mga DDS na hindi na maniwala sa sinseridad ng Pangulo. Yun ang problema nila ngayon. Rans Pitt, sabi niya, kapal naman ng mukha mo magsalita. Ito na yung sinasabi ko. Puni Moon, puro ka lang salita Mr. Marcos, pero wala ka sa gawa, action kailangan, hindi salita lang. Example, yung reconciliation offer sa mga Duterte. Nagsalita si Atty. Panelo, pwede yan. If gagawa ang Pangulo ng hakbang para pabalikin ang Pangulong Duterte, pwede. Madali man lang daw. Mag-communicate lang ang Pangulong Marcos sa ICC. Aminin lang na nagkamali ang mga tauhan ng presidente at i-correct niya yung pagkakamali at i-ano niya sa ICC, request niya na pabalikin ang Pangulo. Pwede daw gawin yan ng Pangulong Marcos Jr. That is the first step sa reconciliation gesture. Gagawin ba niya? I don't know. Anita Northrop, yan ang problema dyan sa NAIA Airport. Sariling bayan mo, ninanakawan. Ito na yung sinasabi ko. Ano ngayon? Ang plano mo dyan, puro ka salita, President BBM. Ano ba ang plano mo sa bansang Pilipinas? Bakit ka ba naging presidente? Puro ka lang sat-sat dyan. Maghanap ka ng good solution dyan. Ngak-ngak lang ang alam mo, BBM. Ito, Raindropper. Wow, after 3 years mo yan napansin? Ang dami nang nagre-reklamo kasi naiiwan sila ng flight nila kasi ang Bureau of Immigration madaming etche-boretche. Ang gusto lang naman ay mangotong. Yes, pangungotong. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Ginoo magpasalamat mi ingon man sa nag-video ingon sa naghatag. Salamat na pasalamat. Salamat. Salamat kaya sa sponsor aning sin. Unta tagaan sila og maayong panglawas. Salamat nangatag og sin ang Dios magapanalangin kanila. Salamat. Oman among balay nga nabungkag na. Salamat sa nag-sponsor anay og. Basta Ginoo. Payong ko inungay. Hey. Atan.
Salamat kayo sa nag-video. Salamat kayo, sir. Salamat sa nag-video, ug salamat sa naghatag ani, ug labaw na sa nag-sponsor. Thank you. Salamat kayo sa Sin. Salamat kayo sa tanan sa nagatanawan ng video. Makabalay na gid ko.